Apat ang nasaktan sa sumiklab na sunog sa Santa Ana, Maynila. Habang sa QC, nabulabog ang ilang residente dahil sa pagwawala ng isang hubot-hubad na lalaki. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Sumiklab ang sunog sa gusaling ito sa barangay 880 Pedro Hill, Santa Ana, Maynila. Pasado 1:30 kaninang madaling araw. Buti na lang katapat lang nito ang mismong estasyon ng bumbero. Kaya mahigit 20 minuto lang ay naapula agad ang sunog. Yun nga lang 4 ang nasugatan. 2 sa kanila kinakailangan maospital. Isa ang nalopnos ang balat habang nakalanghap naman ang usok. Ang isa pa, iniimbestigahan pa ang mitya ng apoy. Arestado ang lalaking ito sa buy-bust operation sa Taytay, Rizal. Mahigit 1 buwan minamanan ang high-value individual na si alias Moha. Na-recover mula sa kanya ang nasa 30 grams na hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Merong ding revolver, bala at timbangan. Sa investigasyon, kumukuha ng supply si alias Moha sa Taguig at nagbebenta sa iba't ibang barangay sa Rizal. Sa hiwalay na operasyon, nadakip naman si alias Dan na nahulihan ng 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Nakumpiskahan din siya ng baril. Nabulabog naman ang tapat ng tindahan na ito sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Dahil sa isang hubot-hubad na lalaki, sinubukan siyang itaboy ng isang lolo. Pero niyakap lang ng lalaki ang isang sumasaway na babae na agad niyang hulagpos. Dito na hinabol ng mga tao ang lalaki na tila wala sa sarili. Naitulak niya pa si lolo at nabuwal. Nang masakote ang lalaki, agad siyang tinali. Kwento ng may-ari ng tindahan, 5:00 ng umaga nang makita nila ang lalaki na tila lasing. Maayos naman daw ang suot nito nung una. Pero bigla na lang daw itong naghubad at naghanap ng pagkain sa basurahan. Umupo din sa tabi ng basurahan, kumuha ng basura at kinakain. Ang gwanong kapatid ko po, binigyan ng pandesal at tubig. Pero nagwala na ito nang hindi agad mabigyan ng hinihinging kape. Napagbigyan din siya kalaunan kaya naitaboy ang lalaki sa kabilang kalsada. Pero may napadaang mga lalaki na tinukso raw ito. Niloko-loko din. Hinabol papunta dito, nagbalik dito. Sa barangay, tila nahimasmasan na raw ang lalaki at naging kalmado. Dumating na rin ang nanay nito na sinabing dati nang nagparehabang anak. Sa base doon sa nakita namin, ganoon talaga po. Nasa impluwensya talaga sa pinababawal na gamot. Ang magulang is lihitimong taga dito sa waling-waling. So yung bata, ang sinasabi is gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Dinala muna ang lalaki sa mental hospital para sa mental health assessment bago dalhin sa rehabilitation. Ako si Nina Ong Pauco para sa 1PH.